Hi, ako nga pala si Ron. Tulad ni Mon, tamad ako pero may pangarap. Kaya tara, samahan nyo ako sa Day 10 of improving myself to make myself better than yesterday. Day 10 ko na nga at magbabak tayo at saka bicep. Kaya kung interesado nga pala kayo sa video na to, tara, samahan nyo ako. So, what's up sa inyo mga kasingkit? Papunta na nga pala tayo sa may pagjijiman natin. And yung pinagjijiman nga natin, dito nga lang pala sa may sweat zone. Kaya sa mga interesado nga pala dyan, mag-gym, dito na kayo sa may sweat zone. Napakaganda rito at talagang napakaraming equipment. Pagkarating ko nga dito, nag-warm up na nga pala tayo kaagad. Ito nga yung pinakadapat na hindi natin kalimutan, ang mag-warm up. Para nang sa ganun, makaiwas nga tayo sa injury. Nag-pull up na nga din ako para medyo talagang ma-warm up yung back natin. Pero bago nga natin ipagpatuloy yung video na to, sa mga hindi pa nga pala naka-follow sa ating Facebook page, mag-follow na kayo para updated kayo sa mga paparating ko pang mga video. Pa nga din pala yung program ko, 12 reps 4 sets. At pagdating nga din dito sa may back, kailangan may mga pinapatamaan nga din tayo na muscle. Naghubad nga ako dito para nang sa ganun, makita nyo nga yung workout natin. Pero hindi ko yata makuha yung tamang paghila dito sa may back. Kasi kung makikita nyo, parang wala nga gumagalaw sa may likod ko o talagang wala lang din akong likod. Isa rin nga to sa gusto kong lumaki. Kasi kung mapapansin nyo, medyo manipis nga yung katawan natin. Kaya gusto kong medyo lumapad-lapad din yung katawan ko. Pagkatapos ko nga pala sa unang set ng back ko, sinunod ko na nga pala tong core. Bali, magiging 3 nga pala yung iwa-workout natin ngayong araw. Yung back, core, at saka yung biceps ko. Sabi nga nila na kapag katapos mo daw mag-workout, ipiplex mo nga daw. So, nagflex nga tayo dito. O baka nagtataka kayo mga kasingkit, baka wala akong rest day. Huwag kayong mag-alala, may rest day ako 2 araw sa isang linggo. Bali, yung program ko nga pala sa isang linggo, yung unang araw ko nga pala, yung chest at triceps. Sumunod naman, yung back at saka bicep. And then, rest day, then kinabukasan, mag-shoulder and traps ako. Kinabukasan naman nun, leg day. Tapos, rest day ulit, then babalik na naman ulit ako sa may chest. So sa part nga na to, may nakapansin nga sa atin na medyo mali yung ginagawa natin kasi hindi ko talaga alam kung tama nga ba yung ginagawa kong form. Basta ang alam ko pang back yung ginagawa ko. And after nga nun mga kasingkit, dito naman nga pala ako sumunod. And alam ko na may kailangan targetin din kapag ka sa may back. And hindi ko rin alam kung ano nga ba yung mga workout na matatamaan yung mga ibang part ng back natin. Kaya naguhubad din ako dito para maipakita sa inyo kung saan nga ba yung natatamaan na part ng back natin. And eto, medyo parang sa may gitna yata. Ewan ko, basta yung parang pakpak ko sa may likod, yun yung nag-i-squish. Kaya pagpasensyaan nyo nga ako kung mali yung mga ginagawa ko. Siyempre, kapag ka tumagal, malalaman din natin yung tamang form. Kaya sa ngayon, pagpasensyaan nyo muna ako. At sa may mga gusto nga palang mag-suggest dyan ng workout natin sa may back, i-comment nyo lang dyan sa may comment section. And sisiguraduhin ko na gagawin natin yan sa susunod ko na workout. Kaya pala, dito sa may sweat zone, hindi nga lang pala gym yung pwede nyong gawin. Meron nga din sila ditong boxing, Muay Thai, at Zumba. Kaya kung interesado nga pala kayo, PM nyo na nga lang pala yung kanilang Facebook page para sa mga iba pang mga informasyon. At eto naman nga yung sumunod na workout natin. And sa may back pa rin to mga kasingkit, kaso nga lang hindi ko alam kung saang part ng back natin. Any tips naman dyan mga kasingkit pagdating sa may back? Kasi kung mapapansin nyo yung back natin, na talagang napakanipis. Ito talaga yung gustong gusto ko din na palakihin dito. Kaya believe din ako sa mga iba, talagang napaka-solid nung mga back nila. And talagang kapag ka nag-flex sila, talagang napakalaki at talagang napakalapad. Sa akin, kapag ka nag-flex ako, walang lumalabas sa may back ko, talagang straight line lang. Kidding aside mga kasingkit, tapos na nga tayo sa may back workout. And eto naman, sinunod na nga pala natin sa may biceps. Dinamay ko na nga din pala dito yung forearm ko. At kung umabot ka nga pala sa part ng video ko na to, pwede bang pa-like, share, at i-comment mo na rin kung tagasan ka para nang sa ganun, malaman natin kung hanggang saan nga ba umabot yung video ko na to. Pagkatapos nga pala ng workout natin na yun, eto naman nga yung sinunod ko. And sabi nila, eto nga daw yung pinaka-effective pagdating sa may bicep natin. Kasi talagang stress na stretch nga daw yung biceps natin dito. Kaya kung makikita nyo dito, kahit medyo mahirap, talagang tinitiis ko. Medyo ngalay na nga pala yung kamay ko rito, pero tinitiis ko lang at talagang mas maganda kapag kasunog na sunog. At dahil kakatapos ng buhat natin, syempre tamang flex tayo dito. Ayan, kala mo talaga malaki yung katawan natin Pero kailangan ba talaga yun mga kasingkit? Kapag kakatapos magbuhat, kailangan mag-flex talaga. At dahil beginner nga
tayo wala tayong kaalam-alam pagdating sa pagpe-flex or pagpo-post. At eto, ipapakita ko nga sa inyo yung current build ng katawan natin after 10 days. Oo, tama kayo nang narinig mga kasingkit, 10 days pa lang tayong nagbubuhat. And eto na nga yung itsura ng katawan ko. At marami nga pala akong nababasa sa comment section na wait daw nila yung improvement ng katawan natin. And makakaasa kayo dyan mga kasingkit. So ayun nga lang pala yung mga kaganapan sa day 10 of improving myself to make myself better than yesterday. Kaya kung napanood mo nga pala yung video na to eto na nga yung sign para mag-gym ka. So paano ba yan mga kasingkit? Dito ko na nga din pala muna tatapusin yung video na to. Salamat sa panonood. Peace out.